Mga kapuso, anumang oras mula ngayon ay mag-uumpisa na nga po itong mano-manong pagsiksik ng natitirang langis sa storage tanker na pinaniniwala ang pinagmulan po ng pagtagas ng langis dito po sa isang pribadong oil depot sa Santa Ana, Manila. Ito ay upang maiwasan ang anupang banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente dito. Medyo amoy pa rin natin itong langis kahit na na-contain na ng Philippine Coast Guard itong pagtagas sa bahaging ito ng Ilog Pasig. At sa mga oras na ito, hinihintay na lamang nating masimulan itong gagawing operasyon para completely po mawala itong pagtagas ng langis. At kaugnay nga po ng pagbabantay natin sa kalusugan ng mga residente dito sa Santa Ana, Manila, makakausap po natin si SFO2 Maria Jindra De Leon, ang Deputy po EMS Manila Fire District. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning, Angelica. Alright, ano hong epekto ba sa kalusugan nitong naaamoy po nating langis? First po yung first time would be difficulty of breathing. So nahirapan silang huminga. So ang mga effects ito would be respiratory diseases. Right. Tapos worse would be, kasi yung mga people na nasa operation, they na-experience mo dyan skin irritation, tapos can trigger asthma, skin allergies, eye irritation, mga nausea and vomiting. Yun yung that's what we're looking out for, kaya kami naka-standby dito. Medyo nabawasan yung amoy pero still meron pa rin eh. Yes. Meron pa rin. Ito bang parang feeling na walang naaamoy? Yeah. Meron pa rin epekto yan sa kalusugan natin? Yes, definitely. Kasi katulad niyan, mga bata, lalo yung mga baby, sensitive yung mga young pa sila. Pinakabata natin, 2 months yeah, old, 2 months diba? old yung tinakbo Nung Sabado. po. Yes, ma'am. Kaya yun po yung people may not parang they take it for granted, pero masama po yung natin. Lalo kung you're directly there po sa area na you're exposed to the fumes. Ano hong first aid ang pwede nating magawa para medyo mabawasan naman yung pag-inhale natin o pagpasok sa katawan natin itong masamang amoy na ito? First and foremost, kaya po pinapalikas natin yung mga tao, yung mga residents inside the compound. Tapos po... May order na ho ba Yes. na i-evacuate ho itong area na to? Yes. As of nung first day pa lang po, meron na silang order from the city ad sa barangay po to have these people evacuated na Saan ho po. sila tutuloy? Meron pong ang barangay na evacuation area. So Alright. kahapon po, people, kasi may pasok daw, nakikiusap yung mga nanay. Kaya kagabi, merong mga nanay na nandiyan, nag-aayos ng mga gamit pa. Pero, yun po yung unang-unang ginawa po natin na evacuate sila yung mga tao dito inside. Alright, ito pong mask na suot-suot nyo o kaya basang bimpo, Yes, it can. are those enough? No, pero it can aid kasi po yung kung ano available. Pero this one it helps po naman yung ating mga gas mask, ating mask. Ang operasyon ho ba ng pagsisipsip, inaasahan na matatapos din ngayong araw para naman medyo back to normal po ang sitwasyon dito sa Santa Ana, Manila? I was there na po, so nagpunta na po yung team kasi mag-start na po yung mano-manong ang pagtanggal ng mga sludge inside the tanker. Yes, hopefully po, kasi naman na, konti lang naman na yung na naiwan na, hindi po kasi masipsip. So, kailangan balde-balde siya. Yung matigas na kasi yung nasa loob. Ho. Pero kung makaramdam ho ng hirap sa paghinga, sakit sa ulo, ano hong pwede nilang gawin agad? Immediately evacuate, go to somewhere na hindi mo na maaamoy yung fumes. Okay. Alright mga kapuso, maraming salamat po sa inyo, SFO2 Maria Jindra De Leon.